Secretary Vince Dizon, sir. Magandang umaga po sa Secretary. Magandang umaga po, Lakay Deo. Good morning po. Yes, sir. So ano po ang update dito sa pagguho ng building sa Angeles City, sir? Ano po ang dahilan? May update na po ba kung anong sabi ng mga engineers? Opo. Ngayon po, Lakay Deo, no, ang priority lang po natin is nagbibigay po tayo ng full support sa search and rescue po natin doon. Sa kasalukuyan po, rescue sa mga kababayan nating na naapektuhan po nitong nitong pagbagsak at pagguho nitong ongoing construction ng 9-story building. Pero mahigit 40 po yung apektado, kaya ongoing pa po yung paghahanap sa humigit kumulang po mga 18 mga kababayan natin, no? Yun po muna ang priority natin, pero mula po siguro ngayong araw magsisimula ng investigasyon kasama ang Angeles City LGU kung ano po ang nangyari, kung bakit gumuho po itong strukturang ito na ongoing pa rin ang construction since 2023. So, pero ang priority po talaga natin ngayon tumulong po sa ating Bureau of Fire at sa ating partner na LGU sa Angeles City para po ma-retrieve natin at mahanap natin yung mga kababayan nating natutunan po nitong gumuhong struktura. Ano itong mga nawawala, Secretary, sir? Mga construction workers nga po ba? Opo, meron po mga construction worker na doon natutulog. Nangyari po kasi itong aksidente, mga alas 2 ng madaling araw nitong nakarang araw ng Sunday. So tuloy-tuloy po ang ating search and rescue ngayon. Kasama nga po ba yung ilang pamilya ng mga construction workers, sir, na natutulog dun sa ilalim, sa basement? Opo, Wow. opo doon po kasi ang kanilang barracks. Meron pong ilang mga construction worker na hindi umuwi nung weekend at naiwan po doon, no? At sila naapektuhan itong na pagbagsak nitong 9-story na structure. Sino may-ari sa ng construction company? At hotel daw po, anong pangalan ng hotel na ito? Wala pa pong detalye na ibinibigay ang LGU Lakay Deo. Siguro po ngayong araw magbibigay na po ng detalye ang LGU ngayon. Pero nakasuporta po tayo sa kanila. Hindi lang dun sa search and rescue, kundi pati dun sa pag-iimbestiga kung ano nangyari. Sino may-ari, sir, ng building? Wala, kahapon po, wala pa pong detalye binigay sa atin ang LGU as of yesterday. Kasi nga po, ang priority natin kahapon nung nandun ako, talagang yung search and rescue natin. Ayan. Matagal na palang ginagawa ito since 23 pa, 3 years in the making, Secretary, sir. Parang tagal yata. Opo. Matagal na po. Matagal na po ito. Ayan. So anyway, Secretary, sir, paano nga gagawin dito sa mga pamilya? Kumusta po ang tulong na ibibigay natin, sir? Opo, lahat po ng suporta binigay natin. Nandun na rin po ang DSWD. Nandun na rin ang City Government of Angeles para magbigay ng suporta. At tuloy-tuloy pa rin po ang search and rescue natin. Medyo hirap lang po tayo dahil medyo hindi stable talaga yung area na pinagbagsakan dahil ongoing ang construction dito. So as of yesterday, mano-mano ang pag-retrieve. Pero ngayon po, nandun na po yung mga equipment natin, minobilize na natin. Hiningi na po ng BSP, ng Bureau of Fire, na immobilize natin ang ating mga heavy equipment. So nagsimula po yan kaninang madaling araw. Ang reported na may-ari pala, Secretary Vince Dizon, sir, ay isang Ernest Jackson Lim. Kung siya ang may-ari, hindi ba nagpupunta dyan? Hindi pa po In fact, kahapon po nung nandun ako, pinipilit po namin kontakin, hindi namin makakontak. So, tuloy-tuloy pa rin po ang pagkocontact ng LGU ng Angeles. Anong klase may-ari niyan? Supposed to be, kung ikaw may-ari dyan, ikaw ang unang susugod dyan. Pupunta dyan. Tama po yan. Pero kahapon po, cannot be reached yung may-ari. Pati yung construction company, hindi namin ma-reach kahapon. Pero hopefully po, na-reach na ng LGU ng Angeles ngayon. Ayan, so bahala na po ang... obviously, siya po ang mananagot yan. Opo. Ayan, ayan. Itong Jackson Lim, taga Angeles po ba o taga ibang lugar? Mukhang taga Angeles po. Residente po ng Angeles. Pero
ini-establish pa po kung ito ba ay foreigner o Pilipino. Sa bagay, alam na ito ng ng City Hall ng Heles dahil sila ang nagbigay Opo. ng building permit. Oho. Ayan. Pero makakaasa po yung mga, lalo na yung mga pamilya nung naapektuang mga construction worker, no, na talagang, siyempre, kaya managot yan, no, base sa investigasyon. Ayan. Sino po ang magbigay ng suporta, sir? Public Works o ang LGU? Ano po, ang public works po, nandiyan, no, inutusan po tayo ng Pangulo na pumunta agad-agad dyan kahapon para ibigay lahat ng suportang kinakailangan ng LGU. Ayan. So tuloy-tuloy po tayo dyan. Ayan. Pati po ang DSWD, nandiyan na rin. Okay. At ang oh. MMDA, pati po ang MMDA, si General Torre, kasama po natin nandiyan kahapon. Ayan. Balita namin, Secretary Sir, ngayon po ay makasama niya ang Pangulo. Ano ba schedule ng dalawa ng Presidente ngayong umaga? Ngayon po, ito po, no, pupuntahan po namin, inspeksyonin po natin yung ongoing na trabaho dito sa Sunog-Apog pumping station sa Maynila. Kasama po ni Mayor Isko. Alam niyo naman, ang history nito, napaka-salimuot. No? I-inaugurate po ito noong 2020. Pero since then po, hindi pa po ito gumagana. So ngayon po, meron na po tayong mga papaganahing mga bomba kasama si Pangulo at si Yorme ngayong umaga. Ayan. So kailangan po talaga ng maibsan ng kahit paano naman yung hirap na dinaranas ng mga kababayan natin dito sa barangay sa may Sunog-Apog pumping station at sa Estero de Sunog-Apog. So talagang minadali po natin ito at talagang pinagana po natin in 6 months lang. So po ititignan ng Pangulo at inutusan na po tayo ng Pangulo na lahat ng kailangang gawin para kahit pa paano maibsan yung hirap ng mga kababayan natin dito sa Maynila, gagawin po natin sa tulong ng LGU. Lalo't Secretary, papasok na ang tag-ulan, so kailangan po natin ang pumping station para maibsan ang mga baha. Opo, alam ko po parating po ang Pangulo ng mga bandang alas 10 ng umaga dito sa Sunog-Apog. Malapit na rin po ako doon. Ayan. Secretary Vince Dizon, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Opo, salamat po. God bless po. God bless, sir. Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways. Daming bayan.